Magandang hapon sa inyo lahat at bago tayo magbukas ay pasasalamatan ko ulit. May Q&A pagkatapos. Okay. Ako. Okay. Pasasalamatan ko ulit. Iwati ko ang aming din talagang salamat sa aming mga abogado sa paghain ng aming division sa Korte Suprema ngayong araw na ito. May bilang ang aking sasabihin, no? Ito ay isang excerpt galing sa libro ni Noong Jean Sharp. Pamagat ng kanyang libro ay The Politics of Non-Violent Action. Ang sabi nga ay withholding compliance is key to bringing down any regime. Practical disruptions of the normal functioning of the system can place immense pressure on dictators. Once the perception of invincibility is removed, such regimes rapidly disintegrate. Mga kababayan, today, tayo ay nagkaroon ng non-compliance. Hindi natin ibinigay sa kanila ang gusto nilang gawin natin. At sa pamamagitan yan ay isang pasimula ito sa pagbabago. Yun lamang po. Magandang hapon at maraming salamat sa inyo lahat. So, hindi kami pumunta sa Supreme Court ngayon kasi ang Kongreso ay hindi na pinagkakatiwalaan. We have watched in horror all these months, all this arrogant overreach and abuse of power, legislative and authoritarian power by the House of Representatives. Kitang-kita natin yon. And in the last SWS survey, you know, nobody was surprised when it came out, but the truth is that Congress is the least trusted or bumagsak ang trust level sa Kongreso. So this is the reason why we did not show up there. So we do not recognize the constitutionality of what Congress is asking us to do. And having been on the receiving end of the legislative overreach of Congress, I know exactly what I'm talking about. I know that when we're there, we will not get a word in edgewise. I know that because it was done to me, to SMNI, and I was illegally detained by the very same people who were there kanina. Bakit ba nila ito ginagawa? Ano bang hinaharap ng Pilipinas ngayon? The most corrupt budget by Congress in the entire history of the Philippines. Kakahiya itong Kongreso ito. At anong gusto nila? In a certain case of the Supreme Court, then Nicolas Macabangon, if you don't mind, I need to read it, okay? Macabangon versus Latarca, something like that. This is the Supreme Court. The Supreme Court recognizes that free speech empowers the citizens in exacting accountability from public officers. What does it mean? Sabihin ko, natutunan ko sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte that I had the honor of serving our country with. This is what President Duterte taught us. Free speech is a right above all other rights. So, dyan nakahinge ang pagkatao natin. Inalienable right. Kahit na napanganak ka na walang ilong, walang paa, walang kamay, andyan pa rin ang karapatan mo na yan. Hindi pwedeng nakawin sa'yo, hindi pwedeng tanggalin sa inyo. So katulad ng sinabi ni Elmer, ni EP, dumutulong kami sa Supreme Court, the last bastion of democracy. Kasi ano ang sinabi ng mensahe ng Marcos administration? Wala nang pupuntahan ang Pilipino. Wala na kami pwedeng puntahan. Nandyan din ako sa Davao nung nangyari yung KOJC siege. So nakita ko
fully armed, ilan yung libo-libo na mga police to serve a warrant of arrest on one man. Naramdaman ko yung abuso ng gobyernong ito at yung ginagawa ngayon ng Kongreso ng TRICOM na yan ay napakadelikado. Tinatanggalan tayo at binubusalan tayo at hindi tayo dapat pumayag dyan. And I'm sorry to tell the people, the members of the TRICOM, that you are very weak. You think you're so powerful. I look at you and you make me laugh. Your arrogance makes me laugh. You think you are so powerful and you think you are untouchable. But we will teach you. The Filipino people will teach you where your power comes from. Mga kababayan, ipinapakita, napakaganda ng mga ito na sa Kongreso ngayon kung sino ang mga hindi dapat bibigyan ng tiwala dahil mga abusado at hindi marunong gumamit ng poder nila. Huwag ninyo silang bobotohin. Tanggalin natin ang karapatan na yan. Tanggalin natin ang kapangyarihan na yan sa kanila. Mga abusado sila. This freedom of expression, this is the bloodline of a democracy. Huwag ninyong isusurrender yan. At ano pa yung itinuro ni President Duterte sa atin? Ang itinuro niya, my favorite quote of President Duterte, hindi kayo special. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. So we are recalibrating that relationship right now. Pinapaalala natin sa mga opisyal natin sa gobyerno that this is a government of the people, by the people, for the people. Alalahanin ninyo yan. And the people in Congress right now who think you are untouchable and that you are so powerful and that you are so drunk with power, you are very weak. Because you need to threaten, you need to humiliate, you need to oppress and violate our rights in order for us to go to you. Unlike President Duterte, we spend out of pocket to be with him. We follow him. We obey him, we respect him because he has earned our trust. You know why? Because hindi siya abusado. Totoong nagsilbi sa Pilipino si President Rodrigo Roa Duterte. He is a very strong leader na hindi niya kailangan ang tsapa, hindi niya kailangan ang titulo. Nakuha niya ang pagmamahal at respeto ng Pilipino dahil hindi siya nagnakaw. Hindi siya parte ng vice scam na yan. Hindi siya parte ng pinaka-corrupt na budget sa Pilipino na ninanakawan nyo ang pinakamahihirap na Pilipino. Corruption kills. Ang dami na ninyong pinatay. Yung mga public hospitals natin, yung mga batang nagkakasakit na walang vaccines na pinagnanakaw ninyo because you just have to have your 3 million watches, 3 million peso watches, your vulgar bags, ugly faces of your wives at their plastic surgery. So, this is all that I have to say. Pilipino ang magtuturo sa inyo kung sino ang totoong may kapangyarihan dito. Leading towards an election year, we will teach you a lesson. And we are also very grateful that in this dark chapter of our country's history, we still have this last recourse, the last bastion of our democracy, the Supreme Court. Thank you.